Ahoy, kamusta mga rep pips? Magandang iyaman sa inyo lahat. Nandito naman tayo sa ating palagong pepot na diskarte. At makikita natin ang ating monitor dito. Yan, ang 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, and 4 hour. So, anim na chart. So, base sa nakikita ko rito, patuloy pa rin aakyat ang presyo. Pwede tayong mangolekta kahit extra 1 lot man lang sana. Extra 1 lot. Okay, extra 1 lot lang. Okay, pwedeng 0.50. 0.50 muna para pagbagsak uli ng 1 minute. Once actual na bumagsak na itong 1 minute na to, as long as hindi naman nagka-crossover itong MACD, itong histogram negative, dapat tinadakma yan. Pero pag nag-crossover yan, pag namula yan, huwag kang dadakma. Pero as long as verde pa yan, ascending pa yung sum up, dapat kinokolekta yan. Ito yung 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 hour, and 4 hour. At nandito yung portfolio natin. Ngayon, tingnan natin yung ating kagaguhan. Remember, palagong pepot lamang ito. Gawin na natin 1 lot dito. Medyo nagbabounce eh. Okay, gawin na natin. Nagbabounce. Ito kasi yan, no? Diba? Nagbabounce. At makikita ngayon natin dito yan, no? Ayaw niyang mag-go through sa negative side versus sa positive itong 5 and 15 minutes all the way doon sa 30 minutes to 1 hour to 4 hour, di lalo na 1 day. Yan, backing 1 day, nagwawagi tayo. So, tingnan natin itong ating kagaguhan. Makikita natin, ito yung araw ngayon, June 16, 2025. Ang sabi daw dito, profits ko lang daw ay $32. Pero ang totoo, hindi $32. 32 plus $50 yung ngayong araw. Kasi ito, last Friday pa ito na record. Okay, kung mapapaload yung video ko, last Friday pa na record yan. So far so good. Medyo naunahan ko na siya ng around $80 o $82. Mukha lang parang palpak yan. Nakasyo panalo sana. Tapos 32 lang na siguro. Hindi. Sinama kasi dito. Dapat talaga yan. Ang record talaga dapat yan dito. Yung panay gain lang ngayong araw. Kung bakit ba naman sinama pa kasi to. Kasi Friday. Malamang kasi ito madaling araw ko na Madaling araw ko na siguro sinunog yata to. Or whatever. Kaya sinama niya na pang Monday. Kasi business hours nga ay Monday to Friday. Malamang baka alas 12 o alauna ko na yata nasunog ito, pinasunog. Saan yung pinasunog ko ito ay naging great idea siya kasi nga naiwasan akong tamaan ng margin call, di lalo na liquidation. So kung titignan ngayon natin dito sa 9 hanggang 13, okay, 9 hanggang 13, ito total na profits 575. Makikita natin sa 575, ang deposit ko lang ay $87.60. So tingnan natin yung bawat transaction, ilang beses ako nanalo, ilang beses ako natalo. 9, panalo lang ako ng piso. Since panay nalintikan nga ako dyan, ng lalaki lalaki, panalo lang ako ng piso. Ngayon, pagdating ng Agis, panalo ko ng 88. So far so good. Panalo tayo ng 89. Yan, 83 lang pala. Diba? Dalawang araw. Tingnan natin pangatlong araw. Talo. So, mga araw 20 na lang ang panalo ko niyan. Hindi, 60 plus pa rin pala. Okay. So, 12. Panalo ko ng 199. So, pag tinignan natin ang 9 hanggang 12, panalo tayo ng 200 something. Tingnan natin ang 13. Panalo tayo ng 384. So, kung titignan ngayon natin dito, papunta rito, panalo tayo ng 575. Pero kung titignan naman natin yung ngayong araw, June 16, 2025, panalo tayo ng magkano? 32 daw. Teka, double check natin. Dito panalo tayo ng 575. Pero ilagay natin, sagad natin sa ngayong araw, June 16, 2025, panalo tayo ng 625. Ang kulit ano? 575. Okay, 575. 575. Kunin natin yung 575 na yan within MA5 na kinita sa palagong pepot na $87.60. Ito yon. Ngayon, ang sabi daw dito sa araw na ito,
Panalo lang daw ng 32. Double check natin. Plus 32. So 607 lang dapat, di ba? 607. Pero kapag tinignan ngayon natin yan, hanggang dito, which is ewan ko, baka delay lang yung computation. Ang panalo 625. So ngayon, 625 minus 575, panalo ko ng around $50 ngayon. Around $50, diba? Yung araw na unahan ko siya kahit paano $50. So kanina, yung position ko, ganito yung position ko. Negative pa ako, as in. Negative ako ng buong buo. Tapos, pinag-collect ako siya. So makikita ngayon natin, ang free margin natin ay $44. At yung margin natin, 91. Yung sumatotal na taya natin, $91. Tapos dito, pre-margin natin, medyo mataas pa rin, pero medyo pangit na yan. Pre-margin man, tsaka yung margin level. So, margin level natin dito, 148, 153, naging 200 na. So, makikita natin, uti-uting. So, mapapansin natin dito, pinagkukolekta ko siya habang siya ay naglulusaw. So, ito lang yung position ko at early age. Temporary loss, $72. Makikita natin sa pantang kaliwa sa taas. At yung margin level 200 mahigit, pre-margin 88. Yung 88 napunta sa 44 na lang, at yung pre-margin, yung margin level ko imbis sa 200 something, naging 1 something na lang. Hanggang all the way na medyo umakit ng konti, 200 something ulit yung level, tapos halos 300 na ngayon dito. Hanggang all the way, ganyan nga, umakit na yung 88, nababagsak sa 44, naging 159 yung pre-margin. Hanggang all the way, ito na naman, naging 200% na naman, tapos 101, hanggang sa naging 159 na lang yung ano. So, nanalo, natalo, is either way. May kita ngayon natin dito. Kung susubukan natin, ito, puta, ang laki ng talo. Okay? Ang laki na, ito, panalo ko yung ano, di ba, 237 pala yung balance ko dyan. Dito naman, 237. Tapos dito, 237 para balance ko. Pero total losses ko ay 110. 110, naging 105. Sa bantang kaliwa sa taas, yung 110, naging 105, naging 36 na lang. Diba? Tapos, naging positive $6 na. So, almost 300% na yung level ko. Hanggang sa umabot ng positive ng $4 lang. Tapos, nag-negative na naman ako. Pero, kada negative niya, pinagko-collect ako siya. Kung mapapansin nyo lahat ng position ko. So, from positive 6 to $4, naging negative 46, naging negative 77, naging negative 57, naging negative 36 ulit, naging negative 24, at naging negative 20, tapos 21, at nag-negative 18, at nag-negative 7, at nag-negative 6. Alam mo na kung ano mangyayari. Negative 8, negative $1 na lang mahigit, at positive 7 na ngayon. Pinaka-highest na temporary gain 7 versus yung una sa is negative 11, tapos 2. Pero mapapansin ngayon natin, sa kada negative and positive shit niya, nagtitipi ako, tipi ng tipi, kasi ang goal, walang namumulube sa walang namumulube sa kakatake profits. Bagkos marami namumblema, nagiging emotional sa tuwing hindi ka nagtatake profits. So ngayon, makikita ngayon natin from negative 110, naging 111, tapos positive 2, positive 5, positive 12, positive 14. At ito na nga yung sumatatang kita. Okay, tapos ito na yung mula June 9 hanggang June 16. Yan ang total profits. At ang ating current position ngayon ay ganito, which is okay lang, manageable, tolerable, temporary loss. Bakit? Imagine niyo, yung aking margin level ay umaabot ng up to around 100%, pinaka-highest almost 300%, versus ngayon nasa by 1,000. At ang aking free margin ay umaabot ng 88 o almost 100 lang, tapos bumabagsak sa around 40 something lang na linya, versus ngayon by hundreds na. So the more na may ganyan kang kaalaman, the more na ganyan ang position ng iyong portfolio, the more na malayo kang malintikan ng margin call, at malayo ka rin malintikan ng liquidation, kagaya ng nakalagay dito sa aking developed software na Alex 11 REPA Pips Calculator. Okay,
Pwedeng pang forex crypto, pwedeng pang gold, pwedeng pang BTC, blah blah. Although meron din ako pang Philippine stock market na calculator dito. So na-guess nyo na mga repa pips. So sa pamagitan nito, kahit ganyan tayo ako, magkano ba lang tayo ako? 3.50. So ngayon, pwede natin panatang uli yan ng extra 50 o kaya extra 1 lot. Okay? 0.50 tayo. Bakit tayo nag 0.50? Sige, paliwanag natin. Since nagpapakanton lang din naman pala tayo, galingan na natin. Bakit 0.50 ang tinaya ko imbis na 1 lot? Naglalaro sa negative side itong 1 minute and 5 minutes. Hindi yan basta agad mababakle. Ibig sabihin, mag-go through pa rin yan, pwede pa rin bumagsak yan. Ito yung 1 minute, 5 minute, 15 minute. So, just in case na bumagsak, at least minimalistic lang ang aking magiging loss. At ito na nga yung bago natin tayo ng 0.50. Kung nag-1 na tayo dyan, di halos $1 na yung kita, di ba? Pero, 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, all the way sa 30 minutes, 1 hour, and 4 hour. O kahit man lang ng 1 minute, all the way dito sa 30 to 1 hour. Ang sum up nyo is still bullish trend. Maganda ang market structure. So, nararapat lang dapat kinukolekta. So, na-guess nyo mga repapit. Ngayon, kung gusto mong matuto ng mga getong klaseng kagaguhan, palagong pepot na kapital, tapos nananalo ng pangmayamang profits, come and join my fucking online masterclass. Dahil dito sa Alex Onsi Way, hindi mo lang basta nakikita ang aking profits na live trading scot. Ultimo mga losses ko nakikita mo. Ultimo mismo ang aking record. Kunyari example, ito na lang. Okay, panalo daw ako mula 9 hanggang 16, 665. Pero kung titignan ngayon natin ng A2, tingnan natin ang A1, walang transaction dahil bihira lang ako nag-trading scalp ng Forex. Ito yung linggo, ito yung Sabado. Okay, makita ngayon natin. Ito yung linggo, ito yung Sabado, ito rin yung linggo. Okay, so titignan natin ang A2. Magkano ba ang aking gain or loss? Panalo tayo ng 692 sa isang araw lang namang na trade. Okay, tapos tingnan natin ang A3. Talo tayo ng 500. Parang panalong talo, di ba? Panalo pa daw tayo ng 160 something. Pero A4, talo na naman ng 12. A5, talo na naman ng 200. A6, talo pa rin. So, in the end, mula A2 hanggang A6, talo lang ako ng $150. Total deposit sa loob ng MA5 na diskarte na yun, total deposit, $526. Ang total withdrawal ko, $500. Paano nangyari yun? Pag nag-withdraw ako, pag naiipit ako, yung withdraw ko, binabalik ko. Kaya end up, talo pa ako ng 150. Pero, just imagine, ang 100% ng aking kapital ay 526. Ilang porsyento kaya ang $150 na natalo ko? Araw, 526. Guess mo mga repa papes, galingan mo ang iyong mathematics, which is napaka-basic math lang. Pero simula dyan, sa $150 tatalo ko, pagdating dito ng Monday, 9, panalo ako ng piso lang. Tuesday, panalo ako ng 88 lang. Panalo ko ng Wednesday ng wala, talo. Thursday, panalo. Friday, panalo. So in the end, lumalabas dito, panalo ko no, o parang break even. Tapos dito, panalo. Isang talo. Panalo. Panalo. So parang 4 days lang. 4 days na panalo. Isang day na talo, na kung saan minimalistic lang ang talo versus malalaki ang aking kinikita. Mas malaki pa ang kita ko kaysa sa mismong nasa susunog, lalalagas, na is either naging tanga bobo ko or actual kong sinadyang magpasunog. Kasi parte nga ng trading yun, stop loss, cut back ng position. Kung titignan pa natin dito, panalo nga tayo dito ng like around $50, di ba? Kasi banda dito 575 tapos itong araw na ngayon to, June 16, $32 daw. So ngayon kung titingnan natin 575 plus 32 ano lang, teka 575 plus 32
607 daw. Pero kung titignan ngayon natin mula dito sa 9 hanggang 16, panata ng 625. Magkano to? 607, 625 minus 607. Diba? Tangina, na-miscalculate niya yung $18. You see their way. Ngayon, nakita ngayon natin, katulad sinasabi ko kanina, na pwedeng bumagsak pa rin ang presyo as long as nasa negative side, itong 1 minute and 5 minutes and everything, blah blah. Pero pag sinama ko yung mga repapes, patuloy pa rin aakyat dyan. Huwag ka lang masyado mainipin. Pero kung within 30 minutes to 1 hour ay hindi pa rin mag-improve yan, ibig sabihin, tuluyan ng maglalaro lahat ng time frame sa babarang 80%. Babarang 20%. Kasi mag-open ang Asian market mga bantang tanghali like 11, 12, 1 o'clock, mga ganon. At pag nangyari nga yung nag-reverse siya ng tuluyan, alam mo na, hihintay mo to ng hapon, alas 5 hanggang all the way ng 5, 6, 7, 8 p.m. Doon lang tayo magkakaroon ng magandang bounce play, blah 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 blah. Pero as of now, I don't think ideal na kumulekta ng extra 0.50 o kaya ng 1 lot o mas malaki pa. Ang gagawin ko na lang dyan is either kukolekta akong 0.50 o hintayin ko munang bumagsak itong 5 minutes na to, hintayin ko bumagsak. Kunyari example yan, bumagsak na ng konti yung 5 minutes. Pero as of now, nakikita ko pa rin ito yung 15 minutes, ito yung 5 minutes. Nakikita ko rito, it's a down formation. So, hindi ko mas babanatan yan. Like guess nyo, parang awa sa sarili, mag-value ng saan. Nakikipalpuraan ka lang, galingan mo na.